Para sa amin, patay ka na, ang sabi ng aking asawa at mga biyenan nang hindi ko sila mabigyan ng anak. Itinakwil nila ako, walang dalahin kundi isang maleta. Nanatili akong tahimik hanggang makalipas ang 4 na taon nang lumabas ako mula sa isang pribadong jet kasama ang 2 taong gulang kong anak at isang guwapong lalaki. Napanganga sila at ang kanilang pagmamataas ay tahimik na nadurog. Ang pangalan ko ay Micaela at 4 na taon na ang nakalipas. Tiningnan ako ng diretso sa mata ng aking biyenang si Carmela at sinabing, ang isang babaeng walang anak ay parang punong walang bunga. Ibinibigay niya sa akin noon ang aking maleta. Sinisipa ako palabas ng tanging tahanan na nakilala ko bilang isang may asawa. Pero hayaan mong ibalik kita sa kung saan nagsimulang gumuho ang lahat. Nakaupo ako sa opisina ni Dr. Ricardo, mahigpit na nakakapit sa kamay ni Miguel, kaya't namumuti na ang aking mga kamao. Ang resulta ng pagsusuri ay nakalatag sa pagitan namin sa desk na gawa sa kahoy, parang isang hatol ng kamatayan. Nakakuyom ang panga ni Miguel, nakatuon ang kanyang mga mata sa dingding sa likod ng ulo ng doktor. Patawad, mahinahong sabi ni Dr. Ricardo. Ang mga pagsusuri ay nagpapakita ng malaking hamon sa pagbubuntis. Magiging labis na mahirap ang paglilihi, bagaman hindi imposible. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa inyo sa pagsama sa akin sa pagbabahagi ng mga kwento ng katatagan at pagbabago. Kung naniniwala kayong bawat babae ay nararapat magkaroon ng pangalawang pagkakataon upang muling itayo ang kanyang buhay, mangyaring mag-subscribe. Ito ay libre at nakakatulong ito sa amin na abutin ang mas maraming kababaihan na nangangailangan ng pag-asa. Ngayon, tingnan natin kung paano ako nakaligtas. Tahimik ang biyahe pa uwi, maliban sa tunog ng makina ng BMW ni Miguel. Nang huminto kami sa pabilog na driveway ng kanilang mansyon, nakita ko sina Carmela at Andrea sa bintana ng kusina, magkadikit ang kanilang mga ulo habang nag-uusap. Tumingin sila sa amin nang may pag-aabang nang pumasok kami sa pinto. Ano? Matalim ang boses ni Carmela dahil sa pag-aasam. Ano ang sabi ng doktor? Niluwagan ni Miguel ang kanyang kurbata at nagsalin ng scotch para sa sarili bago sumagot. Magiging mas komplikado ito kaysa sa inaasahan natin. Ibinalik ni Andrea ang kanyang tasa ng tsaa na may mahinhin na tunog. Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Nang ibuka ko ang aking bibig upang magpaliwanag, si Miguel ang unang nagsalita. May ilang problema si Micaela na nagpapahirap sa pagbubuntis. Problema na para bang ako ay isang sirang kagamitan na kailangang ayusin. Ang mukha ni Carmela ay dumaan sa sunod-sunod na emosyon. Pagkabigo, inis, at sa huli, isang bagay na halos mukhang pandidiri. Ganun ba? Mayroon namang mga opsyon, hindi ba? Mga espesyalista, mga paggamot. Susuriin namin ang lahat, mahina kong sabi. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Ngunit nakatalikod na si Carmela, abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa counter. Tapos na para sa kanya ang pag-uusap. Ngunit ramdam ko ang panghuhusga na bumabalot sa akin na parang isang mabigat na kumot. Nang gabing iyon, nakahiga kami ni Miguel sa kama, nakatingin sa kisame. Haba ng katahimikan sa pagitan namin hanggang sa hindi ko na kinaya. Aayusin natin ito, bulong ko. May mga paggamot, mga pamamaraan, Micaela. Ang kanyang boses ay pagod, malayo. Tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari. Ang nangyari ay 18 buwan ng buwanang pagkabigo. 18 buwan ng mga negative na pregnancy test na itinago ko sa ilalim ng basurahan sa banyo. 18 buwan ng mga patalim na komento ni Carmela tungkol sa aming kalagayang walang anak. Ang manugang ng kaibigan kong si Elena ay nagkaroon lang ng kambal, aniya, isang umaga habang nag-aalmusal. Isang malaking biyaya, sobrang fulfilled si Elena bilang isang lola. Tumango si Andrea nang may sigasig. Hindi ako makapaghintay na magkaanak. Sa tingin ko, mabubuntis ako sa loob ng 6 na buwan pagkatapos naming ikasal. Ikinakalikot ko lang ang mga itlog sa aking plato na walan na ng gana. Ang mga pag-uusap na ito tuwing umaga ay naging isang espesyal na uri ng pagpapahirap
idinisenyo upang ipaalala sa akin ang aking pagkainutil nang walang sino mang kailangang direktang magsabi nito. Tumigil si Miguel sa pagsama sa mga appointment sa doktor pagkatapos ng 8 buwan. Conference call ko, sasabihin niya, o kailangan ako sa opisina. Laging may mas mahalagang bagay kaysa sa pag-alam kung bakit hindi siya mabibigyan ng kanyang asawa ng pamilyang gusto niya. Nagsimula akong mag-isa, nakaupo sa mga waiting room na puno ng mga buntis. Pakiramdam ko ay isang impostor sa gitna ng mga tunay na may kakayahang magkaanak. Si Dr. Ricardo ay mabait ngunit makatotohanan. Bawat paggamot ay nagiging mas masakit, mas mahal, at mas malamang na mabigo kaysa sa nauna. Baka dapat nating isaalang-alang ang adoption. Mungkahi ko isang gabi habang nagre-review si Miguel ng mga papeles sa negosyo sa hapagkainan. Hindi siya tumingin sa akin. Gusto ng nanay ko ng mga biological na apo. Alam mo kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa bloodlines. Bloodlines na para bang nagpaparami kami ng mga kabayo sa halip na sumusubok na bumuo ng pamilya. Ang huling patak ng pagtitiis ay dumating isang Martes ng Marso. 3 araw na akong nasusuka at pinayagan ko ang akili sa mapanganib na luho ng pag-asa. Bumili ako ng pregnancy test habang pauwi mula sa trabaho at ikinulong ko ang sarili ko sa aming banyo. Nanginginig ang mga kamay habang naghihintay sa resulta. Negative. Umupo ako sa sahig ng banyo at sa wakas ay pinayagan ang sarili kong umiyak. Hindi ang tahimik, disenteng luha na karaniwan kong pinapayagan, kundi ang pangit, nanginginig na pag-iyak na nagmula sa kaibuturan ng aking dibdib. Nang sa wakas ay kumalma ako at bumaba, nakita ko si Miguel sa kanyang study na may mga papeles na nakakalat sa kanyang desk, mga papeles ng diborsyo. Gaano katagal mo na itong pinaplano? Tanong ko, kinuha ang mga dokumento gamit ang manhid na mga daliri. Sa wakas ay tumingin si Miguel, ang kanyang mukha ay halos nabunutan ng tinik. Micaela, alam nating pareho na hindi ito gumagana. Magkaiba ang gusto natin. Pareho ang gusto natin. Gusto natin ng pamilya. Gusto ko ng pamilya na posible talaga. Ang prenup ay nakakabit sa mga papeles ng diborsyo, naka-highlight sa dilaw na marker. Bawat clause na nagpoprotekta sa yaman ng pamilya Reyes, bawat linya na nagiiwan sa akin na walang-wala kung mabigo ang aming kasal. Naalala ko ang pagpirma ko rito 3 taon na ang nakalipas, bata pa, in love, at sigurado kaming hindi namin ito kakailanganin. 25 ako noon. Sabi ko, nakatingin sa sarili kong pirma. Akala ko, sapat na ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nagbabayad ng mga bayarin o nagpapatuloy ng pangalan ng pamilya. Lumitaw si Carmela sa pintuan na para bang nakikinig. Micaela, dear, sa tingin ko mas mainam kung mag-impake ka na ng iyong mga gamit ngayong gabi. Pwede kang ihatid ni Andrea kung saan mo man kailangang pumunta. Tiningnan ko si Miguel, naghihintay na ipagtanggol niya ako, na sabihin sa kanyang ina na lumalabis siya. Sa halip, kinuha niya ang mga papeles at ipinasok sa isang folder. Pakikipag-ugnayan ng aking abogado tungkol sa mga detalye, sabi niya nang hindi ako tinitingnan. Nag-impake ako ng isang maleta ng gabing iyon habang nagmamasid si Carmela mula sa pintuan. 3 taon ng kasal ang nabawasan sa mga damit na magkakasya sa isang carry-on bag. Bata ka pa, sabi ni Carmela habang tinitiklop ko ang aking wedding dress sa tissue paper. Makakahanap ka ng iba, ng isang mas angkop para sa iyong mga limitasyon. Lumitaw si Andrea kasama ang aking coat at purse. Nandyan na ang taxi. Naglakad ako sa bahay sa huling pagkakataon, lampas sa dining room kung saan ako nagho-host ng mga hapunan, lampas sa living room kung saan ako gumugol ng maraming gabi na pakiramdam ko ay isang outsider. Wala si Miguel. Sa harap ng pinto, iniabot sa akin ni Carmela ang aking maleta at 500 mula sa kanyang purse. Para sa taksi, aniya. Maiintindihan mo rin balang araw. Ang isang babaeng hindi kayang bigyan ng anak ang kanyang asawa ay hindi kumpleto. Mas nararapat si Miguel. Sumakay ako sa taksi na walang destinasyon sa isip at walang ideya kung paano ako mabubuhay. Nang umalis kami sa mansyon, idinikit ko ang aking mukha sa bintana at pinanood ang tanging buhay na nakilala ko
na naglaho sa likod ng maayos na hedges. Nahuli ng driver ang aking mga mata sa rearview mirror. Saan, miss? Wala akong sagot. Wala akong tahanan. Walang pera. Walang plano. Ngunit habang nagmamaneho kami sa lungsod, isang bagay na matigas at determinado ang nagsimulang mabuo sa aking dibdib. Itinapon nila ako na parang basura. Pinawalang halaga ako. Wala silang ideya kung ano ang kalaban na kanilang pinakawalan. Ibinaba ako ng taxi sa isang motel sa labas ng downtown. 4,500 para sa 3 gabi sa isang silid na amoy sigarilyo at sirang pangarap. Umupo ako sa magaspang na bedspread at tinitigan ang aking maleta. Nagtataka kung paano lumiit ang aking buhay upang magkasya sa loob ng isang maliit na bag. Kinabukasan, pumasok ako sa dry cleaning ni Ate Miling, dala ang tanging business outfit ko at humingi ng trabaho. Tiningnan ako ni Ate Miling mula ulo hanggang paa na may pagod na mga mata. Nakapagtrabaho ka na ba sa retail? Nagsinungaling ako. Opo. Inabot niya sa akin ang isang apron na may mga mancha. C60 sa isang oras, cash lang. Magsimula ka na ngayon. Ang unang customer ay nag-abot sa akin ng isang cashmere coat na malamang ay mas mahal pa kaysa sa buwanang renta ko sa bahay ni Miguel. Nanginginig ang aking mga kamay habang nilalagyan ko ito ng tag. Naalala kung paano ako nag-aayos ng buong walk-in closets na puno ng mga damit na katulad nito. Halos hindi ako tiningnan ng customer, tinatrato akong parang bahagi lang ng makinarya. Sa aking break, ikinulong ko ang sarili ko sa maliit na banyo ng empleyado at humagulgol sa isang paper towel. Ngunit nang tumunog ang bell para sa mga customer, pinunasan ko ang aking mukha at ngumiti na parang walang nangyari. Nang gabing yon, nakakita ako ng isang studio apartment sa halagang 6,000 sa isang buwan. Si G. Tan, ang landlord, ay nagduda dahil wala akong references hanggang sa nag-alok ako ng 2 buwang upa ng cash agad. Ang apartment ay may tumutulong gripo, isang bintana na hindi sumasara ng maayos at isang radiator na umuugong buong gabi. Ngunit ito ay akin. Bumili ako ng kutsyon mula sa isang thrift store at kinaladkad ito pataas ng 3 palapag mag-isa. Iniwan ng nakaraang nangungupahan ang isang yuping kettle at isang tinidor lang. Kumain ako ng instant noodles para sa hapunan, nakaupo sa sahig, sinasabi sa sarili ko na pansamantala lang ito. Ngunit ang pansamantala ay umabot ng mga linggo, pagkatapos ay mga buwan. Halos hindi sapat ang kinikita sa dry cleaner para sa renta at pagkain. Ilang gabi, natutulog ako ng gutom sa halip na gastusin ang aking huling ilang piso. Nagkukwento ako sa sarili ko sa dilim, iniisip kung ano ang sasabihin ko kay Carmela kung sakaling makita ko siyang muli. Hindi ka patapos, bulong ko sa basag na kisame. Hindi sila ang magkakaroon ng huling salita. Napansin ni Ate Miling na hindi ako nagkakasakit at laging nagtatagal para tumulong sa mga bookkeeping. Masyado kang matalino para sa lugar na ito, sabi niya sa akin isang gabi habang nagsasara kami. Bakit ka nandito? Hindi ko masabi sa kanya ang tungkol kay Miguel, tungkol sa prenup, tungkol sa pagtatapon sa akin na parang basura. Kaya, sinabi ko lang, nagsisimula muli. Tumango siya na para bang naiintindihan at binigyan ako ng dagdag na 200 para sa groceries. Pagkalipas ng 3 buwan, nakakita ako ng karatula na help wanted sa page-turner books. Si Lola Ellen, ang may-ari, ay kinuha ako para sa morning shifts matapos kong patunayan na mas mabilis akong mag-alphabetize kaysa sa kasalukuyang empleyado niya. V60 pa sa isang oras. Bukod pa rito, maaari akong magbasa sa mga oras na walang masyadong tao. Ngunit pa 60 kasama ang 60 ay hindi pa rin sapat. Nakakita ako ng trabaho sa gabi na naglilinis ng mga gusali ng opisina sa downtown. Ang cleaning company ay hindi nagtanong, nagbigay lang sa akin ng mga susi at itinuro ang mga supply closet. Magtatrabaho ako hanggang hating gabi. Nagkikiskis ng mga banyo at nagtatapon ng mga basurahan bago ako makakuha ng ilang oras ng tulog bago ang shift ko sa bookstore. Tuwing weekend, kumukuha ako ng mga catering gigs sa pamamagitan ng isang temp agency, naghahatid ng champagne sa mga taong eksaktong kamukha ng mga kaibigan ni Miguel. Mga taong hindi ako nakikita kahit nakatayo ako sa harap nila. Ang kabalintunaan ay hindi nakaligtaan sa akin.
Hindi ako nakikita ng parehong social class na minsan ay nag-angkin sa akin bilang kanilang sarili. Isang Sabado, naghahatid ako sa isang corporate event nang marinig ko ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa sahod ng kanilang nani. Nagrereklamo sila tungkol sa pagbabayad ng 18,000 sa isang linggo para sa pag-aalaga ng bata. Kinagat ko ang aking dila at muling pinuno ang kanilang mga baso ng wine. Kinakalkula na mas malaki ang ginagastos nila sa babysitting kaysa sa kinikita ko sa isang buwan. Halos sirain ako ng pagbabalanse. Makakatulog ako habang nakatayo sa bookstore. Gigising ako na may bakas ng spine ng libro sa aking pisngi. Nagsimulang iwanan ako ni Lola Ellen ng energy bars at kape nang walang sinasabi. Ang mga maliliit na kabaitang ito ang nagpatuloy sa akin nang ang lahat ay tila imposible. Nagbago ang aking kapalaran isang Martes ng umaga nang matapunan ko ang sarili ko ng kape habang nagmamadali sa pagitan ng mga trabaho. Pumasok ako sa isang corner deli upang maglinis at nabunggo ko ang isang lalaki na nagre-review ng mga spreadsheet sa isang likurang mesa. Michaela Santos. Nagulat ako na may nakakaalala pa ng apelyido ko nung dalaga. Ang lalaki ay mga 50, may mabait na mga mata at may uban sa sentido. Nag-isip ako sandali kung sino siya. Ramon Mon Reyes. Hindi ako makapaniwala. Mula sa Maple Street. Tumayo siya, nakangiti ng malawak. Akala ko ikaw yan. Ano ang tsansa? Si Mon ay nakatira 3 bahay mula sa aming bahay noong bata pa ako. Ang kanyang ina, si Aling Reyes, ay nagbibigay sa akin ng homemade samosas kapag dumadaan ako sa kanilang bakuran. Naalala ko ang araw na nahulog siya sa kanilang harapang hagdanan. 16 ako noon at tinulungan ko siyang makapasok. Nanatili ako sa tabi niya hanggang sa umuwi si Mon mula sa kolehiyo. Tinulungan mo ang nanay ko noong araw na nahulog siya, sabi niya, na para bang binabasa ang aking isip. Hinding-hindi niya iyon nakalimutan. Nag-usap kami ng 20 minuto. May-ari siya ngayon ng isang maliit na kumpanya ng logistics. Binuo niya ito mula sa wala pagkatapos ng paglipat niya 15 taon na ang nakalipas. Nang banggitin ko na nasa pagitan ako ng mga pagkakataon, naging maalalahanin ang kanyang mukha. Naghahanap talaga ako ng isang operations manager, isang taong kayang hawakan ang mga detalye, makipagtulungan sa mga mahirap na tao at mabilis mag-isip. Desente ang sweldo at may puwang para lumago. Halos matawa ako. Mon, nagtatrabaho ako sa dry cleaner at bookstore. Naglilinis ako ng mga opisina sa gabi. Wala akong alam sa logistics. Pero may alam ka sa mga tao, may alam ka sa pagsisikap, at may alam ka sa pagsisimula muli. Kumuha siya ng business card. Pumasok ka Lunes ng umaga. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. Nang weekend na iyon, sinaliksik ko ang lahat ng maaari kong malaman tungkol sa logistics at supply chain management. Nanghiram ako ng mga business book kay Lola Ellen at nagbasa hanggang sa mangati ang aking mga mata. Lunes ng umaga, pumasok ako sa Patel Logistics, Reyes Logistics, suot ang tanging professional outfit ko. Ang parehong suot ko sa dry cleaner 6 na buwan na ang nakalipas. Ang opisina ay maliit ngunit organisado na may 3 empleyado na humahawak sa mga client account. Ipinakilala ako ni Mon sa team at binigyan ako ng desk malapit sa bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, mayroon akong lugar na pakiramdam ko ay maaaring maging isang bagay. Magsimula sa mga client file na ito, sabi niya, iniabot sa akin ang isang tumpok ng mga folder. Pag-aralan mo ang mga account, alamin kung saan natin mapapabuti ang efficiency. Huwag kang matakot magtanong. Ibinigay ko ang sarili ko sa trabaho nang may matinding determinasyon. Bawat report na isinulat ko, bawat tawag sa client na hinawakan ko, bawat proseso na pinasimple ko, pakiramdam ko ay patunay na ako ay higit pa sa tinawag sa akin ni Carmela. Higit pa sa isang baog na babae, higit pa sa isang kabiguan. Ang ibang mga empleyado, sina Marites at Danilo, ay nagduda noong una sa bagong hire ng boss. Ngunit nang inayos ko ang filing system at gumawa ng tracking spreadsheet na nagpagaan ng oras nila bawat linggo, nagsimula na silang lumapit sa akin nang may mga tanong at ideya. Sa unang pagkakataon mula nang umalis ako sa bahay ni Miguel,
Naramdaman kong ako ay kapaki-pakinabang, mahalaga, na parang mayroon akong kinabukasan na hindi kasama ang pagbibilang ng barya para sa pera sa grocery. 3 buwan sa trabaho, tinawag ako ni Mon sa kanyang opisina. "Pinaangat mo ang ating efficiency ng 30%, sabi niya, habang inilalagay ang isang envelope sa kanyang desk. "Ito ang iyong bagong sweldo." Ang numerong nasa loob ay nagpanginig sa aking mga kamay. Ito ay mas malaki pa sa pinagsama-samang kinita ko sa lahat ng 3 kong nakaraang trabaho. Sapat na upang lumipat sa isang mas magandang apartment, bumili ng totoong muebles, kumain ng totoong pagkain sa halip na instant noodles. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking kutsyon sa sahig sa huling pagkakataon at pinayagan ang sarili kong maniwala sa isang bagay na hindi ko pinangarap sa loob ng ilang buwan. Siguro nga hindi pa ako tapos. 6 na buwan sa aking trabaho sa Reyes Logistics, kumakain ako ng tanghalian sa aking desk nang banggitin ni Marites ang kanyang side investment sa cryptocurrency. Kumita ng 15,000 noong nakaraang buwan, nakaupo lang sa telepono ko. Kaswal niyang sabi, habang nag-scroll sa mga chart. May isang bagay na nag-click. Sobra akong nakatuon sa pagkakaiba sa paycheck kaya't hindi ko naisip na trabahuhin ang aking pera para sa akin. Nang gabing iyon, nag-sign up ako para sa isang online finance course at ginugol ang aking unang Sabado sa loob ng ilang buwan sa paggawa ng ibang bagay bukod sa paglalaba at pamimili. Ang instructor, isang babaeng nagangangalang Dr. Andrea Reyes, ay nagsalita tungkol sa compound interest na parang ito ay mahika. "Ang pera mo ay dapat magkaanak," sabi niya sa isang video lecture, "at ang mga anak na yon ay dapat magkaanak din." Nagsimula ako ng maliit, namumuhunan ng 2,500 mula sa bawat paycheck sa index funds. Pagkatapos ay natuklasan ko ang isang business strategy course na itinuro ng isang venture capitalist na nagtayo ng 3 kumpanya mula sa wala. Pinanood ko ang kanyang mga lecture tuwing lunch break, nagtitake notes sa margin ng mga recycled paper. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at ng lahat, paliwanag niya, ay hindi kung gaano kalaki ang kinikita nila, kundi kung gaano kalaki ang iniingatan at pinalalago nila. Nagsimula akong makita ang lahat ng iba. Nang banggitin ni Mon ang pagkawala ng isang malaking client dahil sa mahinang komunikasyon, hindi lang ang agarang problema ang inayos ko. Nagdisenyo ako ng isang buong bagong sistema ng client retention. Nang magkaroon ng problema ang aming delivery tracking, sinaliksik ko ang mga solusyon sa software at nagpakita ng 3 opsyon na may cost-benefit analysis. "Saan mo natutunan ang lahat ng ito?" Tanong ni Mon pagkatapos kong isinaayos ang aming buong proseso ng invoicing. "YouTube University," sabi ko. Kalahating nagbibiro lang. Ang una kong tunay na breakthrough ay dumating nang napansin ko ang mga pattern sa aming shipping data. Ang ilang mga ruta ay laging lumalagpas sa budget habang ang iba ay hindi. Gumugol ako ng 2 linggo sa pagbuo ng isang predictive model at ipinakita ito kay Mon isang Martes ng umaga. "Maaari itong makatipid sa atin ng 2,000,000 sa isang taon," sabi niya nakatingin sa aking mga spreadsheet. "Micaela, napakatalino nito." Nang hapon na yon, inabutan niya ako ng isang envelope na may 250,000 na bonus. Tinitigan ko ang tseke sa loob ng isang buong minuto bago maingat na tiniklop ito at ipinasok sa aking pitaka. Sa halip na gastusin ito sa muebles o isang bakasyon, nagsaliksik ako ng mga emerging technology companies. Mayroong isang startup na tinatawag na Green Tech Solutions na gumagawa ng software para sa solar panel efficiency. Ang sapalaran ay nagdulot ng kaba sa aking tiyan. Ang pagkawala ng 250,000 ay magpapabagal sa akin ng ilang buwan. Ngunit may isang bagay tungkol sa kanilang business model na naramdaman kong tama. Bumili ako ng shares isang Miyerkules ng umaga. Nanginginig ang mga kamay habang nagkiklik ako sa confirm purchase. Pagkalipas ng 3 buwan, inihayag ng GreenTech ang isang partnership sa isang malaking energy company. Nagdoble ang aking investment sa isang gabi. Muli akong namuhunan sa lahat. Sa pagkakataong ito, ipinakalat ko ito sa 5 magkakaibang startup. Isa ang tuluyang nabigo. 2 ang nagbawi lang ng puhunan. Ngunit ang 2 pa ay pumaimbulog.
Sa una kong anibersaryo sa Reyes Logistics, ang aking portfolio ay nagkakahalaga na ng 1,200,000. Iba ang hitsura mo, napansin ni Marites isang umaga. Mas tiwala sa sarili o ano? Tama siya. Tumigil ako sa pagtingin sa aking bank account nang may pangamba at nagsimulang tingnan ang aking investment app nang may pag-aasam. Ang mga numero na dating nagpapahintakot sa akin ngayon ay nagpapasigla. Natutunan ko ang kanilang wika, nauunawaan ang kanilang mga pattern. Itinaas ako ni Mon sa Senior Operations Manager na may salary increase na sa wakas ay nagpahintulot sa akin na lumipat sa isang one-bedroom apartment na may totoong muebles. Ngunit sa halip na palitan ang aking lifestyle ng malaki, pinanatili ko ang aking katamtamang paggasta at idinaan ang sobrang kita sa mga investment. Ang tunay na nagpabago ng laro ay nang matuklasan ko ang mga angel investing networks. Ito ay mga grupo ng accredited investors na nagsasama-sama ng pera upang punduhan ang mga kumpanya sa early stage. Ang minimum na investment ay 2,500,000, mas malaki kaysa sa naisip kong magkakaroon ako. Ngunit mahigit 1 taon na akong nag-aaral sa merkado. Natutunan kong magbasa ng mga financial statements, mag-analisa ng mga business model, at makakita ng mga promising trends. Nang dumating sa aking desk ang isang kumpanya ng biotech na gumagawa ng pambihirang fertility treatments, alam kong ito na ang sandali ko. Liniquidate ko ang kalahati ng aking portfolio at sumali sa investment round. Ang kabalintunaan ay hindi nakaligtaan sa akin. Narito ako, nagpopondo sa eksaktong uri ng medikal na pag-unlad na maaaring nagligtas sa aking kasal. Ngunit hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa aking sakit. Ang biotech investment ay tumagal ng 18 buwan upang mahinog. Ngunit nang mangyari ito, ang aking 2,500,000 na taya ay naging 10,000. Natututo ako na ang yaman ay hindi lang tungkol sa mas masipag na pagtatrabaho. Ito ay tungkol sa pagpoposisyon ng sarili mo sa landas ng tagumpay ng ibang tao. Ang aking portfolio ay tumawid sa $250,000 sa original text, isang maulang Huwebes. Nagre-review ako ng quarterly reports nang lumabas ang notification sa aking telepono. Sa isang sandali, umupo lang ako doon, naalala ang babaeng kumakain ng instant noodles sa kutsyon sa sahig 2 taon na ang nakalipas. Nang weekend na yon, gumawa ako ng isang bagay na hindi ko ginawa mula noong diborsyo ko. Namili ako para sa kasiyahan sa halip na pangangailangan. May isang butik sa downtown na nadaanan ko nang hindi mabilang. Hinahangaan ang mga leather handbag sa bintana, ngunit hindi kailanman naglakas loob na pumasok. Tiningnan ako ng may pag-aalinlangan ng saleswoman nang pumasok ako suot ang jeans at sneakers. Ngunit nang ituro ko ang isang caramel-colored leather bag at sinabing, "Kukunin ko yan," agad na nagbago ang kanyang saloobin. "Napakahusay na pagpipilian," sabi niya, maingat na binalot ito sa tissue paper. "Ito ba ay Casio card?" "Card," sabi ko, ibinigay ang aking credit card nang hindi tinitingnan ang presyo. Ang paglabas sa butik na yon, dala ang aking unang luxury purchase, ay parang pagkuha ng isang bahagi ng sarili ko na inakala kong nawala na magpakailanman. Hindi ito tungkol sa bag. Ito ay tungkol sa pagiging isang tao na kayang bumili ng magagandang bagay nang hindi nagbibilang ng barya o humihingi ng pahintulot. Ang aking millionaire moment ay nangyari isang Martes ng umaga habang nagre-review ako ng aking portfolio habang nagkakape. Ang tech sector ay umangat sa isang gabi at ang aking mga investment ay tumawid sa 7 figure habang natutulog ako. 50,000, 50 milyong piso at higit pa. Tinitigan ko ang screen, lakas ng tibok ng aking puso, sigurado akong maririnig ito ng buong coffee shop. Hindi ako sumigaw o sumayaw o tumawag kahit kanino. Simpleng bumulong ako, "Hindi mo sana ako pinakawalan," at isinara ang aking laptop. Nang hapon na iyon, ginawa ko ang aking pinakamatapang na hakbang. Nagre-research ako ng mga private aviation companies at natuklasan ko na maaari akong bumili ng shares sa isang jet management firm. Ang investment ay malaki, 20,000, ngunit kasama nito ang usage rights.
Habang pinipirmahan ko ang mga papeles, naisip ko ang mukha ni Carmela nang ibigay niya sa akin ang maletang iyon. Tungkol sa pagkaalis ng tinik ni Miguel nang inihain niya sa akin ang mga papeles ng diborsyo. Tungkol sa mayabang na ngiti ni Andrea nang tawagan niya ang taksi. Itinapon nila ako, iniisip na wala akong halaga. Ngayon, literal akong bumibili ng mga piraso ng kalangitan. Tumawag ang flight coordinator 2 linggo pagkatapos upang mag-schedule ng aking unang biyahe. Saan po ninyo gustong pumunta, Miss Santos? Tumingin ako sa bintana ng aking apartment sa lungsod kung saan ko muling binuo ang aking buhay mula sa wala. Kahit saan ko gusto, sabi ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, iyon mismo ang totoo. Ngunit ang pagkakaroon ng lahat ng kalayaan sa mundo ay walang kabuluhan kung wala kang kasama. 3 taon sa aking tagumpay sa pananalapi, napagtanto ko na naging magaling ako sa pagbuo ng yaman, ngunit napakahina sa pagbuo ng mga koneksyon. Ginugol ko ang aking mga gabi nang nag-iisa, nagre-review ng mga investment portfolio at nagpaplano ng aking susunod na hakbang sa negosyo. Sa panahon ng kalungkutan na ito, nagpasya akong umatras mula sa corporate consulting work na ginagawa ko at subukan ng isang bagay na ganap na naiiba. Gusto kong maalala kung ano ang pakiramdam na direktang maglingkod sa mga tao, magkaroon ng simpleng pakikipag-ugnayan na hindi tungkol sa mga profit margins o market trends. Ang Cafe Luna ay isang maliit na lugar sa neighborhood na may magkakaibang upuan at local art na nakabalot sa dingding. Si Aling Rodriguez, ang may-ari, ay kinuha ako para sa weekend shifts matapos kong aminin na wala akong karanasan sa restaurant. Ngunit kailangan kong muling makipag-ugnayan sa mga totoong tao. Mukha kang isang taong nakalimutan kung paano maging just be, sabi niya, habang itinatalian ang isang apron sa aking baywang. Tuturuan ka ng lugar na ito. Ang una kong Sabado shift ay chaos. Nagkabaliktad-baliktad ang mga order, natapunan ko ng kape ang sarili ko ng 2 beses, at hindi ko mafigura kung paano gamitin ang espresso machine. Ngunit may isang bagay na nagpapalaya sa pagkabigo, sa isang bagay na ganap na walang kaugnayan sa aking tagumpay sa negosyo. Doon ko siya napansin. Si Christian ay nakaupo sa sulok na mesa tuwing Sabado ng umaga, nagbabasa ng iba't ibang libro at umiinom ng parehong order. Itim na kape at isang blueberry muffin. Marahil siya ay nasa early 30s na may mabait na mga mata at mga kamay na gumagalaw ng marahan kapag naglilipat ng pahina. Ang pinaka-nakakagulat sa akin ay kung paano niya tiningnan ang mga tao ng totoo, hindi sa pamamagitan o lampas sa kanila, kundi sa kanila. Napapansin niya ang mga detalye na hindi napapansin ng iba, tulad ng kung paano ko laging suot ang parehong komportableng itim na sapatos dahil masakit ang aking mga paa mula sa mga tao ng pagtayo, o kung paano humihigpit ang aking ngiti habang tumitindi ang pagmamadali sa umaga. Kapag nagkamali ako sa order niya na nangyayari ng mas madalas kaysa sa gusto kong aminin, ngingiti lang siya at sasabihin, "Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagmamadali." Sa pangatlong Sabado, tinanong niya ang pangalan ko. "Micaela," sabi ko habang muling pinupuno ang kanyang kape. "Ako si Christian at salamat sa kape. Sa pagsisikap mo na gawing mas maganda ang umaga ng lahat kahit halatang pagod ka." Naramdaman ko ang init sa aking pisngi. Ang tagal na mula nang may nakapansin sa aking pagsisikap kaysa sa aking mga resulta lang. Sa sumunod na mga linggo, humaba ang aming mga pag-uusap. Siya ay isang social worker sa isang children's center, tumutulong sa mga bata na makayanan ang mga krisis sa pamilya. Mayroon siyang paraan ng pakikinig na nagpaparamdam sa iyo na pinapakinggan ka, hindi hinuhusgahan. "Mukha kang malungkot minsan," sabi niya isang umaga nang tahimik ang kafe, "na parang may mabigat kang dala." Halos baliwalain ko ang kanyang obserbasyon, ngunit may isang bagay tungkol sa kanyang tunay na pag-aalala ang nagpatigil sa akin. Baggage mula sa nakaraan ko, walang masyadong dramatic. Ang baggage ay karaniwang dramatic sa taong nagdadala nito. Pagkatapos ng aking mga shift, nagsimulang maghintay sa akin si Christian. Maglalakad kami sa parke, sa tapat ng kalye at uupo sa bench, nag-uusap tungkol sa lahat maliban sa aking pera o sa kanyang trabaho. Kinuwentuhan niya ako tungkol sa paglaki sa foster care,
tungkol sa pag-aaral na makahanap ng pamilya sa hindi inaasahang mga lugar. Kinuwentuhan ko siya tungkol sa aking mga pangarap noong bata pa na maging isang guro, tungkol sa kung paano ko gustong tulungan ang mga bata na matutong magbasa. Ano ang nagbago? Tanong niya. Buhay, sabi ko lang. Isang gabi, nang ang taglagas ay nagpabago sa mga dahon ng ginto, nalaman kong ikinukwento ko sa kanya ang lahat, tungkol kay Miguel at sa mga paghihirap sa pagbubuntis, tungkol sa kalupitan ni Carmela at sa prenup na nag-iwan sa akin na walang-wala, tungkol sa pagtulog sa kutson sa sahig at pagkain ng instant noodles sa loob ng ilang buwan. Nakikinig si Christian nang hindi sumasabat, nang hindi sumusubok mag-alok ng mga solusyon o walang lamang kaaliwan. Nang matapos ako, tahimik siya sa loob ng mahabang sandali. Pasensya na sa nangyari sa iyo, sabi niya sa huli. Pero kailangan mong malaman ang isang bagay. Hindi ka sira, hindi ka hindi kumpleto. Isa ka sa pinakamalakas na taong nakilala ko. Naramdaman ko ang mga luha na nagbabanta at tumalikod ako. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko siya nabigyan ng gusto niya. Nabigo ako sa pinaka-basic na bagay na dapat gawin ng mga babae. Micaela. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit malumanay. Tumingin ka sa akin. Hinarap ko siya, umaasa ng awa, ngunit ang nakita ko ay paghanga. Nakaligtas ka sa pagtatapon ng mga taong dapat nagmamahal sa iyo. Nagtayo ka ng buhay mula sa wala. Pinili mo ang kabaitan kaysa sa kapaitan. Hindi iyon kabiguan. Iyon ay extraordinary. May isang bagay sa loob ko ang nagbago ng gabing iyon. Sa unang pagkakataon mula ng diborsyo ko, naramdaman kong nakikita ako kung sino talaga ako, hindi kung sino ang hindi ako. Ang aming relasyon ay lumago ng dahan-dahan, maingat. Hinding-hindi nagpumilit si Christian para sa higit pa sa handa kong ibigay. Hinding-hindi siya nagtanong tungkol sa aking pananalapi o tila humanga kapag binanggit ko ang aking tagumpay sa negosyo. Interesado siya kay Micaela na tao, hindi kay Micaela na portfolio. Nagsimula kaming magluto ng hapunan nang magkasama sa kanyang maliit na apartment. Tinuruan niya ako kung paano gumawa ng fresh pasta at ipinakita ko sa kanya ang resipe ng aking lola para sa apple pie. Ang mga simpleng sandali ng buhay mag-asawa na ito ay naramdaman na mas matalik kaysa sa anumang ibinahagi ko kay Miguel. Pagkalipas ng 8 buwan mula sa aming unang pag-uusap, nag-propose si Christian sa isa sa aming mga paglalakad sa gabi. Hindi sa isang magarbo na singsing o grandeng pagpapakita, kundi sa katapatan. Mahal ko kung sino ka kapag kasama kita, sabi niya. Huminto sa tabi ng fountain kung saan kami nagbahagi ng napakaraming pag-uusap. Mahal ko kung sino ako kapag kasama kita. Pareho tayong mas mabuti kapag magkasama. Ang singsing ay simple, elegante, at malinaw na pinili nang may pag-iisip sa halip na upang mapahanga ang iba. Oo, sabi ko bago pa niya itanong ng maayos ang tanong. Ikinasal kami 6 na buwan pagkatapos sa isang simpleng seremonya sa courthouse. Nagsuot ako ng cream-colored dress mula sa isang lokal na butik at suot ni Christian ang kanyang pinakamagandang suit. Si Aling Rodriguez ang aming saksi, umiiyak ng masayang luha habang pumipirma siya sa mga papeles. Walang prenup? Tanong ng officiant habang nirerepaso ang aming mga dokumento. Nagtinginan kami ni Christian at tumawa. Walang prenup, sabi ko. Magkasama kami sa lahat ng ito. Pagkatapos ng seremonya, naghapunan kami sa Cafe Luna. Isinara ni Aling Rodriguez ng maaga at nagluto siya para sa amin ng personal. Ito ay perpekto sa kasimplehan nito. Ang himala ay dumating 14 na buwan pagkatapos. Nagre-review ako ng quarterly reports nang bigla akong nasuka, kaya't kailangan kong tumakbo sa banyo. Ang pregnancy test na binili ko ng hapon na yon ay nagpakita ng 2 pink lines. Tinitigan ko ito nang hindi makapaniwala na alala ang lahat ng mga negative test mula sa mga nakaraang taon. Sa pagkakataong ito ay iba ang pakiramdam. Sa pagkakataong ito ay pakiramdam na pag-asa sa halip na desperasyon. Nang umuwi si Christian mula sa trabaho, nakaupo ako sa aming couch, hawak pa rin ang test. Micaela, anong problema? Iniabot ko sa kanya ang test ng walang sinasabi. Ang kanyang mukha ay dumaan sa pagkalito, pagkilala, at pagkatapos ay purong kagalakan. Sigurado ka? Bulong niya. Kasing sigurado ng mga bagay na ito.
Umupo si Christian sa tabi ko at niyakap ako ng mahigpit. Pareho kaming umiyak, luha ng pagkamangha, ng pasasalamat, nang hindi makapaniwala na ang isang bagay na sobrang gusto ay maaari talagang mangyari. Pagkalipas ng 9 na buwan, hawak ko ang aming anak sa aking mga braso. Si Tomas Christian Reyes, ipinangalan sa kanyang ama at dala ang aking apelido noong dalaga sa pagpili. Siya ay perpekto, malusog at ganap na amin. Habang umiiyak si Christian sa tabi ng aking kama sa ospital, naisip ko ang mga salita ni Carmela mula sa mga nakaraang taon tungkol sa pagiging isang punong walang bunga, hindi kumpleto at walang halaga. Ngayon, ako ay isang ina, ngunit mas mahalaga, ako ay isang babae na natutunan na ang kanyang halaga ay hindi tinutukoy ng mga inaasahan ng iba. Sa isang lugar sa kabilang panig ng lungsod, naisip ko si Carmela na nasasakal sa kanyang morning tea kung sakaling malaman niya. Ngunit sa totoo lang, sobrang saya ko para mag-alala. 18 buwan si Tomas at gumagawa ng kanyang unang paghakbang sa paligid ng aming sala nang dumating ang hindi inaasahang mensahe. Nagche-check ako ng mga email habang naglalaro siya ng mga bloke na kahoy nang makita ko ang pangalan ni Andrea Reyes sa aking inbox. Nahinto ang aking hininga. Hindi ako nakarinig mula sa sinuman sa pamilya ni Miguel sa loob ng mahigit 4 na taon. Ang subject line ay nagsasabing, Imbitasyon, Women's Leadership Gala, Exclusive Guest List. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga daliri. Mahal na Ms. Santos, ang inyong kumpanya, Mitchell Strategic Consulting, ay inirerekomenda bilang isang lumalaking puwersa sa pamumuno ng negosyo. Ikagagalak namin kayo ay dumalo sa aming taunang charity gala na sumusuporta sa entrepreneurship ng kababaihan. Ang eksklusibong kaganapan na ito ay nagtitipon ng mga pinakamaimpluwensyang babaeng leader ng lungsod. Mangyaring kumpirmahin ang inyong pagdalo sa inyong pinakamaagang kaginhawahan. Andrea Reyes, Event Chair. Wala siyang ideya kung sino ang iniimbitahan niya. Ang aking consulting firm ay lumago ng higit pa sa naisip ko. Pagkatapos ipanganak si Thomas, lumipat ako mula sa investments upang tumulong sa ibang kababaihan na buuin ang kanilang mga negosyo. Kasama sa aking client roster ang mga tech entrepreneurs, medical professionals at retail innovators. Siguro nakita ni Andrea ang kamakailang feature ng aking kumpanya sa Business Weekly tungkol sa mga female-led firms na gumagawa ng 7-figure na epekto. Tinitigan ko ang email sa loob ng isang buong minuto, mabilis ang tibok ng aking puso. Ang gala ay gaganapin sa Reyes Estate, ang parehong bahay kung saan ako itinapon dala ang isang maleta, ang parehong driveway kung saan inabot sa akin ni Carmela ang 500 para sa pamasahe sa taxi. Pumasok si Christian sa silid, galing sa pagpapatulog kay Tomas. Para kang nakakita ng multo. Ipinakita ko sa kanya ang email. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pag-unawa. Hindi mo kailangang pumunta, mahinahon niyang sabi, umupo sa tabi ko sa couch. Alam ko. Binasa ko ulit ang imbitasyon. Pero baka gusto kong pumunta. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Thomas, pinag-usapan namin ni Christian kung ano ang ibig sabihin nito. Hinding-hindi niya sinubukang pigilan ako o ipinahiwatig na naghahanap ako ng gulo. Nakinig lang siya habang inaayos ko ang aking damdamin. Hindi na ako galit, sabi ko, nakakalong sa kanyang balikat. Iyon ang nakakagulat sa akin. Dapat ay galit na galit ako, pero pakiramdam ko ay curious lang ako. Parang, ano kaya ang pakiramdam na maglakad pabalik sa mundong iyon bilang isang taong ganap na naiiba? Ikaw ay isang taong ganap na naiiba, sabi ni Christian. Ang tanong ay kung nararapat ba silang makilala siya. Gumugol ako ng 3 araw sa pagpapasya, pagkatapos ay ipinadala ko ang aking RSVP. Masayang dadalo. Dadalhin ko ang aking pamilya. 1 linggo bago ang gala, naghanda ako ng maingat. Nag-ayos ako para sa aking private jet share, pumili ng isang midnight blue silk dress na nagparamdam sa akin na makapangyarihan at elegante at ipinag-ugnay ko ang lahat ng logistics sa aking assistant. Pinakamahalaga, sinigurado ko na komportable si Christian sa plano. Sigurado ka bang gusto mong dalhin si Tomas? Tanong ko habang nire-repaso namin ang schedule ng gabi. Ngumiti si Christian.
habang pinatalbog ang aming anak sa kanyang tuhod. Ang munting lalaking ito ay buhay na patunay na ikaw ay eksaktong nararapat mong maging. Kung gagawin natin ito bilang isang pamilya. Nang gabi ng gala, sinundo kami ng aming driver sa isang makinis na itim na kotse na magdadala sa amin sa private airfield. Masayang nagbababling si Thomas sa kanyang car seat, nakasuot ng maliit na navy suit na katugmanang sa kanyang ama. Naglagay ako ng aking buhok sa isang eleganteng updo at pinanatiling simple ngunit mahal ang aking mga alahas, diamond earrings na maganda ang paghuli sa ilaw. Habang bumababa ang aming jet patungo sa City Airport, tiningnan ko ang mga ilaw sa ibaba at naramdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kapayapaan. Hindi ito tungkol sa paghihiganti o pagpapatunay ng anumang bagay. Ito ay tungkol sa pagpapakita bilang ang babaeng naging ako. Ang limousine mula sa airport ay huminto sa pabilog na driveway ng Reyes Estate eksakto alas 7:00. May mga photographer na nakaposisyon sa tabi ng pasukan, kumukuha ng larawan ng mga darating na bisita para sa mga pahina ng lipunan. Nakita ko ang bahay sa bintana ng kotse. Bawat ilaw ay nagliliyab tulad ng noong panahon ng aking kasal. "Handa na?" tanong ni Christian habang inaayos ang bowtie ni Thomas. "Handa na." Binuksan ng aming driver ang pinto at ako ang unang lumabas. Agad na nagsimulang mag-flash ang mga kamera nang mapagtanto ng mga photographer na hindi nila ako nakikilala, ngunit masasabi mula sa aking pagdating na ako ay isang taong mahalaga. Lumitaw si Christian sa tabi ko, gwapo at tiwala, pagkatapos ay kinuha si Thomas mula sa kanyang car seat. Naglakad kami sa parehong mga hakbang na bato kung saan minsan akong nagdala ng mga grocery bag bilang asawa ni Miguel. Ngayon, bumabalik ako bilang sarili ko, matagumpay, minamahal at kumpleto. Ang sandali na pumasok kami sa foyer, nakita ko si Miguel sa kabilang panig ng silid. Nakikipag-usap siya sa isang grupo ng mga lalaki, nagmamano gamit ang isang baso ng cocktail, mukhang eksaktong pareho, maliban sa ilang uban sa kanyang sentido. Tumingin siya sa entrance ng kaswal, pagkatapos ay nagdoble tingin na halos comical. Ang kanyang mukha ay tuluyang namutla. Ang baso ay dumulas sa kanyang kamay, bagaman nahuli niya ito bago ito nahulog. Pinanood ko habang ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa aking mukha patungo kay Christian, pagkatapos ay kay Tomas, pagkatapos ay bumalik sa akin. Ang pagkalito at pagkagulat ay malinaw na nakasulat sa kanyang mga mukha. Nagpaalam siya sa kanyang pag-uusap at nagsimulang maglakad patungo sa amin, hindi sigurado ang kanyang mga hakbang. "Micaela," ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa itaas ng ingay ng party. "Anong ginagawa mo rito?" "Kumusta, Miguel?" Ang aking boses ay kalmado, palakaibigan pa. Inimbitahan ako. Nagbubuo si Andrea ng napakagandang guest list. Ang kanyang mga mata ay patuloy na tumitingin kay Thomas na masayang naglalaro sa kurbata ni Christian. "Siya ba? Ito ang aking asawa, si Christian, at ang aming anak na si Thomas." Ginawa ko ang mga pagpapakilala nang maayos na para bang nagkikita kami sa anumang normal na social event. Iniabot ni Christian ang kanyang kamay ng magalang. "Masarap makilala ka, Miguel." Kinabig ni Miguel ito ng mekanikal. Nakatingin pa rin kay Thomas na may pagitan ng pagtataka at pagkawasak. Bago pa siya makapagsabi ng iba, lumitaw si Carmela sa kanyang balikat. Tumatanda na siya sa nakalipas na 4 na taon, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng mga linya ng isang taong may labis na tensyon. Nang makita niya ako, huminto siya sa paglalakad ng biglaan kaya't muntik nang mabangga si Andrea na sumusunod sa likuran niya. "Micaela." Ang boses ni Carmela ay lumabas na isang bulong. Ang mukha ni Andrea ay nagbago mula sa pagkalito, pagkilala, at pagkatapos ay isang bagay na papalapit sa pagkasindak nang mapagtanto niya kung ano ang nagawa niya. "Kumusta, Carmela?" sabi ko ng kaaya-aya. "Napakaganda ng event. Ang mga dekorasyon ay maganda." Nagbukas ng bibig si Carmela, ngunit walang lumabas na salita. Tinitigan niya si Tomas na pinili ang sandaling iyon upang humalakhak at abutin ang kanyang maliliit na kamay patungo sa kumikinang na chandelier sa itaas namin. Unang nakabawi si Andrea, namumula ang kanyang mukha.
Hindi ko napagtanto ang pangalan ng kumpanya mo. Santos ang apelyido ko nung dalaga, mahinahon kong paliwanag. Bumalik ako rito pagkatapos ng diborsyo ko, mas madali para sa negosyo. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin hanggang sa nagsimulang magbabol si Tomas, tinuturo ang mga bulaklak na nakaayos sa buong foyer. Ang tunog ng kanyang inosenteng kagalakan ay tila nagpira-piraso ng isang bagay sa pagtitiyaga ni Carmela. Ilang taon na siya? Tanong niya nang mahina. 18th buwan, sagot ni Christian. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Pinanood ko si Carmela na nagkakalkula. Pinanood siyang mapagtanto na nagkaroon ako ng anak na sinabi niyang hinding-hindi ko magagawa sa isang lalaki na malinaw na sumasamba sa aming dalawa. Kumusta, Carmela? Malambing kong sabi habang inaayos ang kolar ni Thomas. Kumusta na ang punong walang bunga ngayon? Ang pagtukoy sa kanyang malupit na salita mula sa mga nakaraang taon ay nakabitin sa hangin. Bahagyang kumunot ang mukha ni Carmela, ngunit hindi siya sumagot. Nakatapon ni Andrea ang kanyang champagne sa harap ng kanyang damit, ang ginintuang likido ay kumakalat sa mahal na tela. Tinitigan niya ang mansa na para bang hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari. Sa paligid namin, nagpatuloy ang party. Ang ibang mga bisita ay nakikihalubilo at tumatawa, ganap na walang kamalayan sa maliit na lindol na nangyayari sa buhay ng kanilang mga host. Hindi ko na kailangang magsalita ng iba pa. Ang aking presensya, ang aking kaligayahan, ang aking magandang pamilya. Kami ay buhay na patunay na mali ang kanilang paghuhusga, na ang kanilang kalupitan ay nabigo na sirain ako. Naging eksakto ako sa kung sino ako dapat at wala itong kinalaman sa kanila. Nanatili kami sa gala ng eksakto 2 oras, sapat na upang iparating ang aming punto. Sapat na maikli upang maiwasan ang hindi kinakailangang drama. Habang naglalakad kami pabalik sa aming limusin, mahimbing na natutulog si Thomas sa bisig ni Christian. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ganap na closure. Tahimik ang biyahe patungo sa airport. Hinawakan ni Christian ang aking kamay habang pinoproseso ko ang nangyari. Nang sumakay kami sa aming jet, tiningnan ko ang mga ilaw ng lungsod sa huling pagkakataon at napagtanto ang isang bagay na malalim. Hindi ko na sila kailangang makita muli, kailanman. Nang gabing iyon, habang lumilipad kami pa uwi, gumawa ako ng isang desisyon na humubog sa natitirang bahagi ng aking buhay. Tapos na akong lumingon sa likod. Kinabukasan, binura ko ang numero ni Miguel sa aking telepono. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa completion. Inunfollow ko sina Andrea at Carmela sa bawat social media platform. Hindi dahil nasaktan ako, kundi dahil hindi na ako interesado sa kanilang buhay. Sa loob ng 4 na taon, paminsan-minsan akong nag-check ng kanilang mga update. Sinasabi sa sarili ko na ito ay curiosity. Sa totoo lang, ito ay isang ugali na naiwan mula noong mahalaga pa ang kanilang mga opinyon. Hindi na sila mahalaga ngayon. Nakita ako ni Christian sa kusina na gumagawa ng almusal, humuhuni habang nag-scramble ako ng mga itlog. Si Thomas ay nasa kanyang high chair, masayang nagtatapon ng Cheerios sa sahig. Mukha kang iba ngayong umaga, sabi ni Christian habang nagbubuhos ng kape. Mas magaan. Pakiramdam ko ay ibinaba ko lang ang isang maleta na dala ko sa loob ng maraming taon, sabi ko, hinahalikan ang kanyang pisngi. Hindi ko man lang napagtanto kung gaano ito kabigat hanggang sa inilagay ko ito. 3 buwan pagkatapos, ang pakiramdam ng kalayaan na iyon ay humantong sa pinakamakabuluhang proyekto ng aking buhay. Nagbabasa ako ng isang news article tungkol sa pagtaas ng divorce rates at ang financial devastation na kinakaharap ng maraming kababaihan pagkatapos ng may tumama sa aking isang ideya. Paano kung magsimula tayo ng isang foundation? Iminungkahi ko kay Christian ng gabing iyon habang naglalakad kami sa aming neighborhood. Isang bagay upang tulungan ang mga kababaihan na muling bumangon pagkatapos ng diborsyo. Tumigil si Christian sa paglalakad at humarap sa akin. Sabihin mo pa sa akin, napakaraming kababaihan ang pumirma ng prenup tulad ko o isinakripisyo nila ang kanilang mga karera para sa kanilang mga kasal. Kapag gumuho ang lahat, wala silang natitira. Paano kung mabigyan natin sila ng mga tools at resources upang magsimula muli? Sa loob ng 6 na buwan, itinatag namin ang Phoenix Foundation.
ipinangalan sa mitolohiyang ibon na bumabangon mula sa abo. Simple ang aming misyon, magbigay ng financial education, business mentorship, at emosyonal na suporta sa mga kababaihan na muling nagtatayo ng kanilang buhay pagkatapos ng diborsyo. Ang una naming client ay si Marites, isang 30 taong gulang na guro na iniwan ng kanyang asawa para sa kanyang sekretarya. Pumunta siya sa aming opisina, dala ang 2 bata at isang checking account na may 1,000. Hindi ko alam kung saan magsisimula, sabi niya, habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Wala akong trabaho sa loob ng 8 taon. Hindi ko na alam kung paano magsulat ng resume. Umupo ako sa tapat niya, naalala ang sarili kong 500 at isang maleta. Magsisimula ka eksakto kung nasaan ka, sabi ko sa kanya, at tutulungan ka namin na alamin ang susunod na hakbang. Pagkalipas ng 6 na buwan, natapos ni Marites ang aming financial literacy program, nakakuha ng posisyon sa pagtuturo, at nag-iipon ng pera sa unang pagkakataon sa kanyang buhay may adulto. Ang panonood sa kanyang kumpiyansa na lumago ay nagpaalala sa akin kung bakit napakahalaga ng gawaing ito. Natutong maglakad si Tomas sa mga opisina ng foundation. Naglalakad siya sa pagitan ng mga conference room habang nagtuturo ako ng mga budgeting workshops o pinapadali ni Christian ang mga support group. Ang aming mga staff ay naging kanyang pinalawak na pamilya at siya ay naging aming mascot ng pag-asa. Patunay na ang magagandang bagay ay maaaring lumago mula sa mahihirap na simula. Sa ikalawang kaarawan ni Thomas, nakatulong kami sa mahigit 200 kababaihan na simulan muli ang kanilang buhay. Bawat kwento ng tagumpay ay naramdaman na personal, parang pagpapagaling ng isang sugat na dala ko sa loob ng maraming taon. Kwento ni Mama, hinihingi ni Tomas isang gabi, habang umaakyat sa aking kandungan dala ang kanyang paboritong libro. Sa halip na magbasa mula sa pahina, nalaman kong kinuwento ko sa kanya ang mga kwento na hindi ko kailanman plinano na ibahagi. Mga kwento tungkol sa pagiging matatag kapag ang mga tao ay hindi mabait. Tungkol sa kung paano minsan ang pamilya na pinili mo ay mas mahalaga kaysa sa pamilya na ipinanganak ka. Tungkol sa kung paano ang mga setbacks ay maaaring maging mga setups para sa isang bagay na mas mahusay. Dumating ka kay Mama at Daddy noong kailangan ka namin ng husto, bulong ko, habang hinahaplos ang kanyang maitim na buhok. Tinuruan mo kami na ang pag-ibig ay lumilikha ng sarili nitong mga himala. Lumitaw si Christian sa pintuan, nakangiti sa amin. May puwang pa ba para sa isa pa sa upuang iyan? Habang nakayakap ang aking mga lalaki sa akin, naisip ko ang babaeng naging ako 4 na taon na ang nakalipas. Sobra siyang nakatuon sa kung ano ang kulang niya kaya't hindi niya nakita kung ano ang mayroon na siya. Sobrang desperado para sa pag-apruba kaya't nakalimutan niyang aprubahan ang sarili niya. Ang foundation ay lumago, ngunit lumaki din ang aming pamilya sa hindi inaasahang mga paraan. Kumuha kami ng mga kababaihan mula sa aming programa na muling nagtayo ng kanilang mga karera. Gumawa kami ng isang mentorship network kung saan ang mga program graduates ay tumulong sa mga bagong dating. Nagtatag kami ng mga partnership sa mga divorce attorney na nagre-refer ng mga client na nangangailangan ng aming mga serbisyo. Isang hapon habang nagre-review ng mga aplikasyon para sa aming scholarship program, may nakita akong isang pangalan na nagpatigil sa akin. Jenny Reyes, pinsan ni Miguel, kamakailan lang ay nagdiborsyo at nahihirapang suportahan ang kanyang kambal na anak na babae. Nag-apply siya gamit ang kanyang apelyido noong dalaga, malamang na walang ideya kung sino ang nagre-review ng kanyang mga papeles. Tinawag ko si Christian sa aking opisina at ipinakita sa kanya ang aplikasyon. "Ano ang gusto mong gawin?" tanong niya. Naisip ko ito ng eksakto 30 segundo. Tulungan siya. Kailangan ng kanyang mga anak na maging matatag at may tiwala ang kanilang ina. Iyan ang mas mahalaga kaysa sa lumang family drama. Si Jenny ay naging isa sa aming pinakamatagumpay na program participants. Hinding-hindi niya nalaman ang aking koneksyon sa kanyang pamilya at hinding-hindi ko sinabi sa kanya. Hindi niya kailangan ang pasaning iyon habang nagtatayo siya muli ng kanyang buhay. 2 taon pagkatapos, sa ika-4 na kaarawan ni Thomas, pinanood ko siyang naglalaro sa aming likod bahay, kasama ang mga bata mula sa aming neighborhood,
at mga bata na ang mga ina ay nagtapos mula sa aming foundation program. Si Christian ay nagbabantay sa grill, tumatawa kasama ang ibang mga ama tungkol sa mga hamon ng potty training at negosasyon sa oras ng pagtulog. Ito ang tagumpay. Hindi ang mga numero ng bank account o ang mga business accolades, bagaman maganda iyon. Ito, ang tawanan, ang komunidad, ang pakiramdam ng pag-aari na nilikha namin. Ito ang lahat ng inakala kong gusto ko sa aking unang kasal, ngunit hinding-hindi ko nakita. Nang gabing iyon, pagkatapos umuwi ng mga bisita at natulog si Thomas, umupo ako sa aming hardin na may isang tasa ng tsaa. Sumama sa akin si Christian, may dalang isang piraso ng natirang birthday cake. "May mga pinagsisisihan ka ba?" tanong niya habang umuupo sa tabi ko sa aming porch swing. Siniseryoso ko ang tanong. Pinagsisisihan ko ba ang sakit ng aking unang kasal? Ang kahihiyan ng pagtatapon? Ang mga buwan ng pagkain ng instant noodles at pagtulog sa kutsyon sa sahig? Wala, sabi ko sa huli. Ang lahat ng nangyari ay humantong sa akin dito. Sa iyo, kay Thomas, sa foundation, sa buhay na ito. Kung hindi ako tuluyang nasira, hinding-hindi ko matutuklasan kung gaano talaga ako kalakas. Kinuha ni Christian ang aking kamay. Alam mo kung ano ang pinakagusto ko sa iyo? Ano? Ginawa mong purpose ang iyong sakit. Maaari kang naging mapait, ngunit pinili mong maging mas mabuti. Habang nakaupo kami roon sa komportabling katahimikan, naisip ko ang mga salita ni Carmela mula sa mga nakaraang taon. Tinawag niya akong isang punong walang bunga, hindi kumpleto at walang halaga. Mali siya sa bawat punto. Hindi ako hindi kumpleto. Ako ay buo. Hindi ako walang halaga. Ako ay napakahalaga sa mga taong mahalaga. At hindi ako baog. Nagbigay ako ng buhay hindi lang kay Thomas, kundi sa isang bagong bersyon ng sarili ko. Hindi nangyari ang buhay ayon sa aking orihinal na plano. Ito ay nangyari ng walang hanggan na mas mahusay. Tinawag nila akong sira. Tinawag nila akong baog. Tinawag nila akong kabiguan. Ngunit tinatawag ko ang sarili ko na muling pagsilang. At yun ang nagdudulot ng lahat ng pagkakaiba. Kung ang kwentong ito ng pagbabago at tahimik na tagumpay ay nagpatalon sa iyo sa upuan, pindutin ang like button ngayon. Ang paborito kong bahagi ay nang lumabas si Micaela mula sa private jet kasama ang kanyang anak at asawa, bumabalik sa parehong driveway kung saan siya itinapon. Ano ang paborito mong sandali? I-drop ito sa mga komento sa ibaba. Huwag palampasin ang mas maraming kwento na nagbibigay inspirasyon tulad nito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hinding-hindi ka makaligtaan ng upload.